social coverage. So, at tabayanan natin ang ginanap na dinner. No? Oo, kagabi. Oo, welcome dinner. At yun nga, no, pinag-uusapan natin kanina during the break, yung alugbate na isa sa mga inihain sa mga economic leaders. Saan tumutubo yan, no? Marami yan doon sa amin, banda. Sa backyard, no? Marami sa backyard kahit yan. saan. Kahit saan. Kahit, masarap talaga. Kumakain ka ba dyan? Kangkong, yan. Hugasan mo lang ng maigi. Dahil, pero talagang nutritious naman. Gulay yan eh. Oo, alam mo si Chef Margarita Flores yung gumawa nung, o nagplano, no? Nung kanilang dinner kahapon at ilan sa mga menu yung ensaladang Tagala. Alam mo ba yun? Ano yun? Ano yung Tagala? Hindi ko rin alam yun. Oo, duck estofado. Duck, pato. Okay. Smoked kesong puti. Meron? Oo, meron din. Red egg flan. Red egg flan, hindi leche hindi flan. leche Red flan. egg flan. Iba. Oh, Iba yung mga dinner. Sige. Go ahead. Eggplant. Kala ko eggplant. Gulay yun. Flan pala, flan. Gulay yun, Adjoy. Yung sige. talong. Discarte. Okay, si Margarita Flores, siya yung may-ari ng Chibo. Yan, yung mga, yung restaurant na yun. Sila rin yung madalas na caterer sa mga function sa Malacanang. Actually, dapat kumain talaga tayo ng organic. Parang problema organic kasi mga pagkain ngayon medyo mahal. Oh, kasi konti lang yung mapoproduce mo pag hindi ka gumagamit ng mga chemical, pesticides. Kaya ini-encourage yung backyard farming. Kaya problema naman dito sa Maynila, konti lang naman. Kung nakatira ka sa condo, di ba? Wala kang backyard. Yun na nga. So, mas maganda talaga kung medyo malaki-laki man loan mo sa bahay, tanim ka ng gulay. Hindi ka makakapagtanim ng eggplant. Makakagawa ko ng eggplant. Ano kaya yun, no? Napag-usapan na rin lamang yung mga garden, ganyan. Yung kahapon, yung kanilang motive doon sa gala dinner ay nature at sama-sama, according dun sa kay Kenneth Cobonpue. Kung makikita natin dun sa place, yung mga ilaw inspired by anahaw. Yung mga gigantic anahaws, merong 12 yan, isang dosena, na nag-iiba-iba yung kulay, ganun kaganda. Tapos nakita rin natin yung mga upuan. Oo, inspired by yung mga pananim dito sa atin. Okay, handa na po at panoorin po natin ang nagaganap na press conference na pinangungunahan po ni Police Chief Superintendent Wilben Mayor. Communications among us will be interrupted. Yes. One more point, with your indulgence. Have you identified foreigners involved in today's activities outside the complex? We will check later, Melo, after the... what we can assure there are already personnel or units or intelligence units that are monitoring the situation in the ground. And just in case there are, then definitely we'll act accordingly against them. Thank you. Thank you. Sir, on the Holo situation, the Prime Minister of Malaysia had already confirmed that a Malaysian national was executed by the Abu Sayyaf. So how long do you think can the Philippine National Police confirm your forensic investigation? As of now, Manny, we cannot really say how the time element, but we can do that as soon as possible to follow it up with the crime laboratory arm. Or Autonomous Region of Muslim Mindanao. In the investigation, basically it's a procedure that we don't give definite time. Let us give chance to our forensic experts to do their job. Thank you, and good noon. Happy lunch to everyone. Hello. Okay, natunghayan po natin ang huling bahagi ng press briefing na isinagawa ni Chief Superintendent Wilben Mayor, tagapagsalita po ng Philippine National Police. Kailangan talaga yung mahigpit na seguridad dahil simula po alas 5, mamayang hapon hanggang bandang alas 8 ay magsisimula na pong mag-uwian ang ating guests, yung mga heads of economies na dumalo po dito sa APEC Summit dito sa ating bansa. At yung ilan sa kanila ay tutungo sa Malaysia para sa gaganapin naman na ASEAN Summit. Yan, APEC, pag-usapan ng APEC, ito yung pinakamataas na level ng business events dito po sa
tayo po'y napakaswerte dito po sa National Capital Region bilang venue ng mga tinatawag na flurry of meetings, pagsasama-sama ng mga leader ng ekonomiyang bansang miyembro ng APEC, global politics pinag-uusapan, siyempre yung negosyo, at ang pinaka-importante dito talaga yung pag-uusap, yung diplomasya, no? Yun. At itong 21 member economies kasi, it accounts half of world trade, no? Around 57% ng gross domestic product ang pinag-uusapan. One of the important elements, of course, sa Pilipinas bilang developing country. Aljo, Vivian, yung nakikita natin na video sa ating mga TV monitors, yan yung pagdating kagabi sa MOA Arena ng mga leader ng mga ekonomiyang kasapi ng APEC. At kita nga natin, gaya ng ating kanina pa na pag-uusapan, yung kanilang suot na mga barong, gawa po yan ng sikat na designer na si Paul Cabral. Pati yung mga spouses ay ginawan din yan ng mga barong. Gawa yan sa pinya cloth na may halong silk. Yung mga disenyo niyan na nababatay rin, no? Akmad naman sa kanilang kultura ng bawat bansang kumakatawan ng miyembro ng ekonomiya ng APEC. Hindi lang natin masiguro paano kaya ang simbolo ng Colombia. I presume ito yung siya yung head ng Colombia, head of state ng Colombia. Alam mo, tulad nga na sabi mo kanina, Aljo, no, yung kanilang mga suot na barong ay nakadepende doon sa personalidad at kultura ng bansa. Halimbawa, doon sa United States of America, yung kanyang barong mayroong disenyo na parang architecture, Renaissance architecture ng United States. Doon naman sa Sultan ng Brunei, ay ang disenyo naman ay parang golden domed mosque. Oo, at yun nga, nabanggit natin kanina sa China, yung bamboo, doon naman sa Japan ay yung cherry blossom. Itong designer, Vivian, na ito na si Paul Cabral, siya rin talaga yung gumagawa ng mga barong ng ating Pangulong Aquino. At yun na, no, napag-usapan natin yung theme nung MOA Arena. Talagang meron pa doon, nagmukhang Banawe rice terraces talaga yung loob, no? Tapos yung lamp, yung decor na nakahang from the ceiling, ito ay gawa sa anahaw. At nagpapalit-palit ng kulay ito, no? Yung lighting noon ay nagpapalit-palit ng kulay. Yun palang magandang upuan. Ang tawag pala doon ay Yoda chairs, no? Yung gawa naman po yan sa ratan. Siyempre marami nagtatanong dahil gawa ni Kenneth Cobonpue, mahal daw ba ito? Ito po ay pinahiram lamang sa atin. So, ayan, hindi po natin yan ginastosan. Kasi medyo malaki din ang ginastos ng ating pamahalaan dito sa APEC Summit, around 9.6 billion pesos. Pero sabi na ng ating mga opisyales, ng ating pong mga government officers, no? Mga opisyales ng pamahalaan, na may babalik na naman. May babalik naman sa ating ekonomiya ang benepisyo makukuha natin dito sa APEC. Sabi nga ni Peter Wallace, no, isang kilalang ekonomista, diba? It was a necessary cost. Yes. Kumbaga, reasonable. Oo, kailangan nating gastusan dahil ito ay kailangan nating pamuhunan. Yung babalik din kasi sa atin daw yung benepisyo nitong event na ito. Balik tayo, yung si Kenneth Cobonpue, isa yan sa mga Filipino success story. Siya po ay isang furniture designer mula sa Cebu na talagang naging tanyag sa kanyang mga furniture, mga pieces of furniture na dinisenyo, at karamihan nga po ng kanyang clientele ay yung mga Hollywood actors and actresses. Isa na dito yung sina Angelina Jolie and Brad Pitt. Yung kanilang kama sa master's bedroom ay gawa ni Kenneth Cobonpue. Totoo yan. Pagdating naman sa entertainment, kagabi, ito po ay ilan sa mga nag-perform ay ilan sa mga world-class performers natin. Halimbawa na lamang ay yung grupong El Gama Penumbra na nagwagi sa Asia's Got Talent. Ito pong grupong ito ay yung gumagawa ng shadow play. At yun daw po kanilang tema kahapon ay naka-align sa tema ng APEC na building better economies at yung in terms of inclusive growth. Nag-perform din po kahapon sina Jessica Sanchez, Darren Espanto at ilan pang mga magagaling na singers dito sa atin. Apple Diab, tsaka si Charisse. Martin Rivera, ilan sa mga magagaling na singers dito sa atin. Pag talaga pagkanta, sikat tayo dyan. Si Bamboo, saan ba kumanta? Sa Media Night. Media Night, si Bamboo. Okay.
Enjoy din. Kasabay halos ng welcome dinner para sa mga leaders. Yun namang media night. Ito naman para pagkakataon sa ating mga kasamahan sa media na mag-relax-relax naman at magkaroon ng pagkakataon na makilala ang isa't isa. Okay, yung pagkain naman na inihanda kagabi, dinig ko seafoods, no? Yung kilalang meron ng Pilipinas. Meron siguro diyang kinilaw. Kaya kilalang kinilaw, di ba? Yung mga raw fish na pwedeng kainan. At ilan pang mga lobsters, baka meron. Hindi natin nakita. Hindi natin nakita eh. Kasi, hindi tayo in-invite sa Pero I presume may mga ganong klaseng pagkain talaga nakahanda dyan. Kilalang Pilipinas sa pagkain dagat. Diba? Paborito ko yung tuna. At ngayong araw na nga, yung culmination nitong APEC Summit, umaasa tayo na yung mga agreements o yung mga napagkasundoan sa summit na ito ay maipatupad at maramdaman, lalong-lalo na ng mga nandun sa grassroots levels. Well, APEC really acts as an incubator of ideas yan. Hindi lang sa mga ideas, kundi sa mga policy, mga policies. In the same way, finding consensus, no? Paano magnegosyo ng bawat miyembro, kasapi ng miyembro ekonomiya, focusing on, importante ito, social trade, yung environmental standards, no? Kasi yun, kausap natin kanina si Asek Caliboro tungkol naman sa pagbaka sa climate change dahil taon-taon po tayong binabagyo dito sa Pilipinas, katabi lang po natin ang ang Dagat Pasipiko. Pag-usapan din siyempre yung kalusugan at edukasyon kanina, no? Si Dr. Baak Paro tayo nakakasabay sa paggalago naman ng siyensa at teknolohiya. Ayun, yung pagdating pa rin sa climate change, napakalaki kasi ng impact ng mga natural and man-made disasters sa ekonomiya ng isang bansa. At karamihan sa pag-aaral, karamihan dun sa mga tinatamaan pa naman ng mga malalaki at napakagrabing kalamidad ay yung mga developing countries katulad ng sa atin. So, sabi nga pagdating sa climate change adaptation, disaster risk reduction, isa tayo sa mga pinaka nakakaangat pagdating sa kaalaman dito kumpara sa ibang bansa dahil yun nga sanay na tayo and kinailangan nating aralin, kinailangan nating mag-cope with these disasters para patuloy pa rin tayo, we go on living our lives. Isa rin sa mga na-discuss yung pag-i-invest sa human capital at according nga sa ating Pangulong Benigno Aquino III, parati niyang pinagmamalaki isa sa mga measures na ginagawa ng Pilipinas itong conditional cash transfer program na inaasahan natin or actually yung effects nito ay talaga namang nararamdaman na natin dahil yung ilan sa mga graduates ng pamilya na nag-benefit from the CCT ay alam mo pumasa talaga doon sa University of the Philippines sa mga magagandang universidad. Maganda yun, no? Pag yung focus of attention ng bawat miyembro ekonomiya ng APEC, how to expand yung access, no, sa lahat ng mga oportunidad upang ma-realize ng bawat aspeto yung full potential ng tao. Maganda talaga mag-invest ka sa yung kalusugan, sa edukasyon, sa inclusive growth, which would result to, siyempre, yun ang hinaangad natin, maging productive tayo, tapos magkakaroon tayo ng mga karagdagang trabaho, that employment opportunities, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Matapos yung lahat ng yan na natalakay, yung mga nabanggit nating lahat ng mga topics, matapos yung mahigit 200 mga pagpupulong leading up to this summit ay mamaya magbibigay o maglalabas ng kanilang statement ang mga leader. Ito yung leader statement. Ito yung nakapaloob dito, yung commitment ng bawat ekonomiyang kasapi ng Asia-Pacific Economic Cooperation para mapaunlad pa yung mga kasapi nito sa rehiyong Asia-Pasipiko. Okay, isa rin po sa mga pinag-usapan itong free trade at itong finance, kung paano ba magkakaroon ng financial integration at magkakaroon po kung paano rin magkakaroon ng access yung ating mga micro, small and medium enterprises sa pagpondo. Kasi mahalaga po ito, yung pondo, lalo na sa pag-upscale ng kanilang mga produkto at sa pag-reach doon sa tinatawag na global market. Yan. At
may mga question din no, sa ating mga bisita kanina, sa ating mga eksperto, sa ekonomista, si Ginoong Orosa sa why not no itong option na to employ government approach to ensure growth. No, how would we pursue that insurance of growth? Dapat may collaboration or minimizing impact of taxation naman sa ating pong turismo, no? Ito pong drive natin turismo kasi ang tourism na natin, isa yan sa mga paraan upang iangat pa ang ating ekonomiya para masiguro ang competitiveness, importante po yan, at a fair, equitable at transparent taxation. Isa rin sa mahalagang hindi kasama dito sa agenda o sa itinerary ng APEC Summit, pero yung naging bilateral meeting ng Pangulong Benigno S. Aquino III at US President Barack Obama, kung saan nagpahayag ng, sinabi nga niya, no, rock solid at ironclad support sa Pilipinas ang Amerika. At ayan, atin pong tunghayan ang naging speech ni Pangulong Benigno S. Aquino III sa nangyaring gala dinner kagabi. Okay, ang nakikita po natin yung kanilang photo op muna yan bago magbigay ng kanyang talumpati. Welcome toast yan para dun sa mga guests nga ng Pangulo. Pero sumentro yung kanyang naging speech kagabi sa pagkakaisa at higit sa lahat pagkakaibigan. Totoo yan. Well, today, yun kagabi, no? File video kagabi tungkol sa gala dinner. Ngayon may mga uuwi na, no? Pero yung iba, may mga delegado kasi, partisipante na tutungo outside Metro Manila, bisitahin nila yung mga tourist destinations natin, mga old churches, no, at ilan pa mga institusyon. Medyo busy din ngayon ang Philippine National Police kasi hindi lang nakatutok dito. Siyempre, aalis na po yung mga delegado kung gaano kaipit yung pinatupad nilang seguridad nung pagdating ganun din. Ang pag-take off no, ng eroplano, ng pag-take off na pag-alis, pag-depart ng mga delegado sa Pilipinas. Crucial itong security, lalo na ngayong araw at bukas kung kailan naalis na po yung mga delegado para masabi natin na naging matagumpay nga ang pagdaraos ng APEC dito sa ating bansa sa ikalawang pagkakataon. At itong ating mga delegates, tulad nga nung nabanggit nung ating guest kahapon from the Bureau of Immigration, ay bibigyan ng due courtesy at talaga naman pong sila hindi na nila kailangan pumila pa doon sa mga scanners, doon sa ating Bureau of Immigration sa airports. Sila na po ang pupuntahan para tulungan sila or to aid them sa kanila pong departure. At para na rin hindi maantala yung ating mga kababayan na meron ding mga flight sa airport. Although maraming mga marami pa rin yung on schedule. Kaya meron na silang sariling proseso para rin hindi na dumami pa at maipon pa lalo yung mga tao sa airport terminals. Tsaka na-emphasize din dito sa APEC Summit 2015, ito pong week-long, may 2 araw po tayo yung APEC proper, yung come on ng Manila with respect to magaling talaga tayo mag-English. Yun ang advantage ng mga Pilipino. And hospitality, yun ang ini-emphasize din ng ating mga kababayan at yung mensahe behind, yun yung mensahe behind the cultural presentation kagabi. Actually sa gala dinner, no? Depicting the Filipinos as young, vibrant, matatalino, intelligent, no, and innovative. At siyempre, yung pong pagiging hospitable natin. Okay, so nandyan na po ang talumpati ng Pangulo kagabi sa ginanap na gala dinner. Panoorin natin. Excellencies, I thank all of you for an extremely productive start to our discussions. However, let me assure you that tonight's dinner will not feature a menu of policy and statistics. After my remarks, which I will try to keep as brief as possible, I believe we will all be unified by a shared commitment to setting aside formal speeches in favor of the kind of friendly, open, and informal conversation that I remember so fondly from our past dinners over the years. After all, occasions like this not only allow us to strengthen old friendships, they provide us an opportunity to make new ones.
as China under President Xi Jinping did last year with its truly impressive hosting of APEC, tonight we Filipinos want to share something of our culture through our food, songs, and dance. And it is my hope you will see why so many have said it is more fun in the Philippines. When a Filipino is about to have a meal, he is always compelled to share what little food he might have with anyone around, even if they are complete strangers. He does this by saying in our language, "Kain tayo," or "let's eat." And he will not begin to eat until the offer has been accepted or kindly refused. This is an invitation not only to share whatever food is on the plate, but also, and more importantly, an invitation to be a friend. Here in the Philippines, a meal is always seen as a joyful occasion, no matter how simple the fare. More than the food, it is about the bond that is formed, the sharing that takes place, and the communication between friends. Is this not the spirit that animates all our discussions? Whether we have large or small economies, all of us sit at the same table and engage in fellowship for the advancement of all our peoples. In this manner, we demonstrate that an inclusive Asia-Pacific is doing its part to achieve a more inclusive world. With that, Excellencies, may I ask you all to join me in a toast before we partake of our meal and bond with each other. To the stability and progress of the Asia-Pacific, to the friendship and partnerships that are bringing our economies closer as we work to solve our common problems, and to the future that we are shaping through APEC, one in which opportunities abound, a future in which no one is left behind. In Filipino, we say, mabuhay. Bye. Thank you. Pagkakaibigan at mabuting samahan ang naging talumpati ng Pangulo, maikling talumpati sa mga panauhin na sa welcome dinner na hinost po ng ating bansa. At sabi nga niya, sana ay makita na it's more fun in the Philippines. At pero bago tayo magwakas, Alvin, meron kang dadalhin. Nais nating pasalamatan ng ating sponsor ngayong umaga sa ating special coverage. Yan. Mainit na kape ng Glorious Blend. Thank you so much, Glorious Blend. Glorious Blend. Oo, meron sila iba-iba, hindi lang kape, iba-iba mga cookies produkto. din. May cookies. 7-in-1 coffee mix. Oo, may brown rice pa. Oo, brown with rice. Brown rice. Oo, tapos meron pang yung sweetener, no? Natural sweetener, yung Sweet and Fit Stevia. At itong kanilang oatmeal cookie ay sugar-free, healthy. Yan. Okay. Without free radicals. Ayan. Mga ganun klase. Thank you so much, Glorious Blend. Ito na nga Thank po you, ang Glorious huling Blend. araw sa opisyal na APEC Economic Leaders Meeting na ginanap sa ating bansa. Maganda pong isipin na sa kabila ng kabi-kabilang puna at ng iba't ibang sektor ng lipunan at ang tinatayang World Terrorist Attack sa Paris naman yan, ay hindi naging hadlang upang dumalo ang leaders at representatives ng 21 member economies ng APEC. Hindi po biro ang mga pinag-usapang mga hamon ng pagbabago at ng kalikasan sa Asia-Pacific region. Pero nananatili po ang ating panalangin at pag-asa na sa naganap na APEC Summit na ito ay tunay na magkakaroon ng pagkakaisa at pagtutulungan sa pagitan ng mga ekonomiyang kasapi ng APEC. Matapos po nating subaybayan at alamin ang bawat kilos ng ating mga economic leaders sa riyon, ang susunod naman po nating dapat abangan ay kung paano ito gagawin at ipatutupad ng bawat bansang kasapi po ng nagkasundong aayusin ang kinabukasan ng bawat mamamayan sa Asia-Pacific countries. Para po sa marami sa atin ay tapos na ang pinakamabigat na pasanin ng ordinaryong mamamayan sa pagtatapos ng APEC Summit. Pero tinatayang ito po ang simula ng mas mabigat na responsibilidad ng ating pamahalaan na magpapatupad ng kasunduang nabuo sa APEC Summit. Marahil ay dapat lang po nating suportahan ang anumang magagandang layunin ng APEC Summit para patuloy nating mapaangat ang ating ekonomiya sa Asia-Pasipiko. Sa pagkakataong ito ay nais rin naming saluduhan ang lahat ng para sa isang matagumpay at maayos na pagpapatupad ng seguridad sa mahalagang event na ito. At sa ating lahat po, gawin po nating basihan ang APEC Summit na ito sa pag-aalay sa ating mga leader at nang sa gayon ay matupad ang lahat ng kasunduang naipaloob dito.
Muli magandang araw po. Ako si Cathy San Gabriel, kasama sina Aljo Bendijo at Vivian Gulla. Maraming salamat po muli mula po dito sa inyong Telebisyon ng Bayan.